Magandang gabi po sa ating lahat. Sumainyo ang kasaganahan ng biyaya ng ating Panginoon. Nawa ang bawat isa po sa inyo pinag-aarian ng kapayapaan po ng ating Panginoon. Meron po akong hawak na isang bawal ngayon. Kung titignan po ninyo, parang buong buo, ano? Pero kanina lamang po, ito'y basag na at hiwa-hiwalay ito. Kung titingnan mo, ano, parang hindi na ito mabubuo. Iba parang napakahirap. Pero kung pasisimulan mo, when we start to take every piece one by one, and try to connect, na-connecta mo sila sa ibang pieces na kamatch nila, and then unti-unti nabuo namin sa tulong and cooperation ni Nogi na aking apo. Nabuo namin to. Basag na basag ito kanina. Unti-unti meron pa ngang dalawang maliliit na pieces na dinugtong namin dyan. May isang nawawalang piece na kinailangan naming hanapin dun sa basurahan. Gano'n man sa buhay natin, magkamisan darating tayo sa isang punto ng buhay natin na tila baga na maharap tayo sa isang mga issues in life. Mga bagay na alam mo na dapat mong gawin, pero tila baga napakalaking problema sapagkat hindi mo ito alam kung paano pasisimulan. Pero tandaan mo ito, hindi mo lamang malalaman kung paano pasisimulan, pero dapat pasimulan. Ang ibig kong sabihin, ganito, magsisimula ng mabuo ito kapag when you take the first step na pinagmamatch mo muna yung mga part nito. Gayon din sa gayon ding paraan. Sa anumang undertaking, sa anumang bagay na gusto mo. Take one, tulad nito, take one piece at a time. Sa buhay natin, take each day at a time. Sa bawat araw, hayaan mo with much prayer sa ating mga puso na kinakailangan na unti-unti natin na magpe-pray ka, Lord, halimbawa, gusto mong magtayo ng ministry doon sa lugar na yun. And then unti-unti magpe-pray mo, pagpe-pray ka, until such a time na si Lord ang magpo-provide ng breakthrough. Sasabihin niya sa iyo kung paano mo ito mapapasimulan. O sasabihin niya sa iyo, tuturuan ka niya doon sa first step na dapat mong gawin. Tandaan mo ito. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Gano'n man katindi, gano'n man kalalaki yung mga aspirations mo, magsisimula ka sa maliit. And God blesses humble beginnings. Kanina tinext ako ng mga minamahal natin mga pastor sa LWCM, Pastor JR and Pastor Grace, na in-encourage ko na papanaulin yung dating init. And kanina, given me good news na nakapagpasimula muli sila ng kanilang fellowship. Alam mo yung mga tao sa Dubai, masyadong abala. Hindi mo alam, inaasahan mo na naroon ngayon, halimbawa, na-assign mo na magigitara, na-assign mo na maglilid sa worship, o na-assign mo, alam mo na pupunta at dadalhin si ganito at si ganito sa gawain. Pero magkaminsan, nang dahil sa nirequire ng boss na
overtime o mag-extend ng hours. And then, ang lahat ng mga plans natin, magkami sinaudot. Pero, wag tayong bumigay sa mga mumunting mga issues, mga munting kapagsubukan. Tandaan natin ito na ino-honor ng Panginoon Diyos ang ating faith. Kung sa kaunting bagay lamang nawawalan ka ng faith, nawawalan ka ng drive, nanghihina ka, nalulugmok ka, hindi ka pwedeng gamitin ng Panginoon. Alalahanin mo na anuman kailangan mo, kalakasan sa buhay mo, isa ang pwedeng mag-provide nito, walang iba kundi ang ating Panginoon. At nasabi ko nga sa mga pastor kanina na kausap ko, na I know na makakaya niyong papanaulin, ipagpatuloy yung magandang fellowship na napasimulan nyo because you've got what it takes and you've been a blessing to me before as you've also been a blessing to others. Pero huwag tayong maniling manangan sa sarili nating katalinuhan o kakayanan, kundi with much prayer, magkaroon tayo ng total dependence upon the Lord. Na araw-araw kung ito ay kumbagay nasa puso mo, pinagdadalan tao mo ito, isang araw may sisilang ito. Magkakaroon ng fulfillment to because our God that we serve is a God who gives our heart's desire. Lalong-lalo na kung ang pakay, ang tangka natin ay i-honor siya, i-glorify siya sa pamagitan ng pagdadala ng maraming tao. Dito nga sa gagawin dito, magkamisan, ilan lang kami, may gitna 10. And then, kagabi, may git kaming 20, and at times, lampas pa doon. Ang kailangan lang talaga natin ay katyagaan. Kung nasusubok man ang panampalataya natin sa mga mumunting bagay, huwag kang bibigay. Pakita mo ang katapatan mo, ang katyagaan mo sa mga mumunting bagay. At ang susunod na ipagpapala sa iyo ng Panginoon Diyos ay yung mas dakilang bagay. Etong ball na ito, kung mahina ang loob mo, kung wala kang inspiration na buuin mo ito, hindi kailanman mabubuo ito. Nagtataka si Nogi kanina, sabi niya sa akin, paano nabasag ito? And then, sinagot ko lahat. Unti-unti, binuo namin ito, hanggang makita lang namin ang aming nabuo na mayroong konting kakulangan pa. And we exerted effort, hindi ba? Sabi nga ni Nogi, baka nasalok ni Ma sa basurahan, ibuhos natin and then solid na lang natin. And that's what we exactly did. Pero wala pa pala doon. Tumilapon pala sa ilalim ng sako, di ba? And upon lifting the sack, we just found that missing piece there. Pero nung imagine ni Nogi, sabi niya, mayroon pang mas maliit na piece na kulang. At ito siya. Makikita nyo? Ayun, no? Mayroon pang maliit na butas. Pero, alam ko na dahil ako yung nakafocus naman, pag pupunta ako doon, kapag naglalakad ako, my eyes will be focused in looking for that missing piece. Gano'n man, ulitin ko ito, walang imposible sa mga may pananampalataya sa kanilang puso. Yung nakikita ko mga minamahal na taga Dubai, nasabi ko nga sa iyo, if I will have the means, pupunta ako dyan, bibisitahin namin kayo ni Tita Mel.
para kahit papano na magkaroon muli tayo ng momentum dyan. And also, na huwag tayong basta kaagad-agad na madidismaydo, madidismaya. God will always honor our faith kung meron kang panampalataya. At anuman ibato sa iyo ng mundong ito para mag-serve as obstacle, huwag mong pahintulutan na mapigilan ka ng anumang bagay, ng issues na sa life na ito, sa iyong magandang pakay na glorify si God sa mga mabuting hangarin mo, sa mga mabuting adhikain mo. I have in my heart na sa araw, lalaki yung church dito. Dalawang bagay, it's either na may gigibain kaming walls dito, or maghanap kami ng isang malaking church na marerentahan, or may magbibigay sa amin ng isang lugar, a place of worship, kung saan namin patuloy na i-glorify si God upang madagdag ang marami pang kaluluwa sa karyan ng ating Panginoon. One piece at a time sa atin, one day at a time, tulad ng panyo, Nogi, na magkaminsan kapag ito'y naka-fold, hindi mo alam kung ano ang forma, o kung mayroon mang print na naka-print doon sa handkerchief. Pero as we unfold the handkerchief, unti-unti makikita mo yung whole picture o yung whole form nito sa gayon din kaparaanan. Kapag pinahintulot ng Panginoon sa iyong pagpapatuloy sa pagtatapat mo, na i-unfold niya yung mga events sa buhay mo, then makikita mo yung tunay na picture. Ang lahat pala ng iyon ay nagamit ng Panginoon para sa ikabubuti mo. Ng lahat ng bagay ay pinahintulot niya. At ang lahat ng bagay nagkalakip-lakip para sa ating kabutihan, para sa kapurihan ng Panginoon. Magandang gabi po. Pagpalain tayong lahat ng ating